Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa huling Miyerkules ng buwan ng October. At salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay magkakasama ngayon pong gabing ito upang atin pong patuloy na purihin ang Panginoon, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan sa atin at pag-aralan ang kanyang salita, patuloy na alamin ang kalooban niya para po sa bawat isa sa atin. Gayon din po, salamat sa Diyos sapagkat may pagkakataon muli tayo para ipanalangin ang bawat isa. Kumusta na po kayo? Nawa ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan sa oras na ito, mabuti ang kalusugan, at patuloy na lumalago ang pananampalataya sa ating pong Panginoon. At ganoon din po, nawa ang bawat isa ay handa na para pag-aralan po ulit ang salita ng Diyos. Kaya buksan na po natin ang ating pong mga Bibles sa Matthew chapter 20 verse 16. Matthew 20:16. Ang sabi po dito, "So the last will be first and the first will be last." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat sinamahan mo po kami sa buong buwan ng October. Salamat po sa bawat Miyerkules na kami po ay nagsama-sama online para, Panginoon, pag-aralan ang inyong salita, purihin ka at magpanalanginan. Panginoon, sa amin pong pag-aaral muli ng inyong salita, dalahin ko po, Panginoon, ibukas mo ang puso, ang isipan namin, at tulungan mo kaming maintindihan ito at maisagawa ito sa buhay namin. Samahan mo ang lingkod mo sa kanyang pagbabahagi nito, nawa ay maibahagi niya ito ng maayos, maliwanag at may kapangyarihan. Samahan mo na po kami, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nung nag-aaral pa po ako sa Bible School, ay meron pong dalawa na big event ang aming school na ang bawat isa po sa amin ay excited. Ang una ay yung amin pong Seminary Day or Foundation Day. Na ang ginagawa po dito, ito po ay isang araw na tagisan ng galing sa literary and music. So, ang bawat year level po ay nagkukumpit sa panahong ito. At ang isa pa po na big event na excited po kaming lahat ay yung amin pong intrams or yung amin pong sports day. Na siguro alam niyo na kung ano ang ginagawa dito, ito ay tagisan ng lakas at galing sa particular na sports. At alam po ninyo, meron pong isang event doon na talagang napansin ko yung dalawa kong kaklase na naghanda po sila. Ito po yung track and field, 100 meter dash. So 1 week before ng amin pong sports day, ito pong dalawang ito ay talagang nagpa-practice na. Sila ay tumatakbo dun sa aming maliit na oval dun po sa school. Talagang madaling araw pa lang, gumigising na sila at sila ay tumatakbo. Hanggang sa dumating na nga po yung araw ng aming sports day at yung kanilang event, yung track and field, yung 100 meter dash. At pinanood ko po sila, excited ako sa kung ano magiging resulta sapagkat talagang believe ako sa kanilang ginawang preparation. So, nung marinig nila ang hudyat ng go, ang bawat isa ay talagang nagmamadaling tumakbo. At pinanood ko nga yung dalawa kong kaklase. Yung isa kong kaklase ay nauna siya. At ang bilis niya. Yung paa niya, yung kamay niya, ang bilis ng takbo. Kaya lang, pagdating sa kalagitnaan, bigla na siyang bubagal. Nanghina na siya. Yung kamay na lang niya ang mabilis. Pero yung paa niya ay bumabagal at bumabagal. At siya ay pahuli na ng pahuli. Samantalang yung isa kong kaklase, nahuli siya sa kanyang pagtakbo. Pero alam niya kung paano mag-pacing, Pagdating sa kalagitnaan, bigla naman siyang kumambyo, Bigla siyang bumilis at siya po ang unang-una na umabot sa finish line. Samantalang yung isang kaklase ko na nauna, siya ang huling-huli na dumating sa finish line. So makikita po natin dito, hindi porket nauna ka na tumakbo or nasa unahan ka ng grupo, sa katapusan ikaw pa rin ang una. At hindi rin porket ikaw ang nahuli, ay ikaw rin ay mahuhuli sa katapusan. Dito makikita po natin na yung nauna ay nahuli at yung nahuli ay nauna. Na yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabing ito. Na kung inyo pong susuriin, ito pong sinabi ng Panginoong Hesukristo na ito, na paradox, ay totally opposite, totally different sa atin pong kinamulatan, pinaniniwalaan sa mundong ito. Kung babalikan natin itong talatang ito, "So the last will be first and the first will be last." Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabing ito. At nawa makita po natin ang kahalagahan nito sa atin pong buhay bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo.
pinamagatan ko po ang ating mensahe, first to last and last to first. Una na nahuli at huli na nauna. Okay? So, kung babalikan po natin ang context ng statement na ito ng Panginoong Hesukristo, ito po ay babalik sa Matthew chapter 19 verses 16 to 30, na kung saan meron pong isang mayaman na pinuno na lumapit sa Panginoong Hesukristo at ang sabi niya, mabuting guro, ano pa ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? And then ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang sagot sa kanya, kailangan gawin mo ang 10 utos. At ang sabi po ng mayaman na pinunong ito, nagawa ko na lahat yan, ano pa ang kulang? And then ang sabi ng Panginoon, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ipamigay mo sa mga mahihirap, then ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit, tapos sumunod ka sa akin. At nakita po natin sa mga susunod na pangyayari, nalungkot itong mayamang pinunong ito sapagkat napakarami ng kanyang ari-arian. In short, hindi siya sumunod sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon dito po sa Matthew 19:23, then Jesus said to his disciples, I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. So ito po ang reaksyon ng Panginoon dito sa naging desisyon nitong mayamang pinuno na ito, na talagang mahirap pumasok sa langit ang mayamang ito sapagkat hindi niya kayang i-give up yung kanyang kayamanan sa paglilingkod sa Panginoon. And then ang sabi ng mga apostol niya, lalo na si Pedro, no, sino ang pupunta sa langit? Dahil ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sa mga tao ito ay imposible, pero sa Panginoon lahat ng bagay ay posible. At inassure niya ito pong sina Pedro na dahil sa give up nyo ang lahat ng bagay para sa Panginoon, kayo ay pagpapalain at kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And then pagdating po dito sa chapter 20, nagbahagi siya ng talinhaga or ng parable. No po? Ito po ay ang the parables of the workers in the vineyard, na kung saan meron pong isang may-ari, no po, ng ubasan na lumabas at naghanap siya ng magtatrabaho, no, mag-aani. So nung 6 o'clock in the morning, nakakita siya ng mga magtatrabaho at kanya itong kinuha para magtrabaho sa kanila, na may usapan sila na babayaran niya ng minimum wage. Ano po? Then nung lumabas siya ng 9 o'clock, nag-hire siya uli. Nung 12 o'clock, nag-hire siya uli. Nung 3 o'clock, nag-hire pa rin siya. Pero nakakamangha dito, pagdating ng 5 o'clock, kasi 6 o'clock ang tapos ng trabaho. Pero nung 5 o'clock, marami pa rin siya nakita na nakatayo doon at nag-iintay ng magtatrabaho. Kaya tinanong sila, bakit nakatayo pa rin kayo dito? Ang sabi nila, wala po nag-hire sa amin. So, hinire niya pa rin itong mga taong ito. So, pagdating ng alas 6 ng gabi, tapos na ang trabaho, so bigayan na ng sweldo. So, ang unang pinasweldo nitong may-ari ay yung mga huli niyang kinuha nung alas 5 na. At binigyan niya ng minimum wage, okay? 1 denarius, ano po. At ganun din ang binigay niya doon sa hinire niya ng alas 3. Ganun din ang binigay niya doon sa hinire niya ng alas 12. So, yung hinire niya ng alas 9 at saka alas 6 ay nag-expect na mas malaki ang matatanggap nila kasi mas matagal ang kanilang pinagtrabahuhan kumpara doon sa nagtrabaho ng alas 5, no, at alas 3 at alas 12. Pero to their surprise ay ganun din ang ibinigay sa kanila. Kaya nagreklamo sila. Sabi nila, unfair ka, bakit pare-pareho kami ng sweldo, hindi naman pare-pareho ang oras ng aming pinagtrabaho. Pero ano sabi ng may-ari? Yan ang pinag-usapan natin, di ba? Pinagkasundoan natin, kaya yung binigay ko sa inyo. Itong mga nahuli ay out of my generosity. Gusto ko silang pasweldohin ng pareho ng sa inyo Kasi kaya kong gawin yun. At ang sabi dito sa verse 15, don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? No? And then, pagdating dito sa verse 16, so the last will be first and the first will be last. Ano po ang ibig sabihin dito ng Panginoon? Bakit ito po ang naging conclusion niya? At bakit gusto niyang matutunan po ito ng mga apostles, no? At maging tayo sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon. Meron po tayong makikita na 3 kahulugan ng talata pong ito. Ang una po na makikita natin, there will be sure rewards. Ano po? Meron pong siguradong gantimpala
sa lahat po ng ating gagawin para sa Panginoon. Katulad po nito, kung babalikan natin itong parable na ito, lahat ng mga manggagawa ay pinagkalooban ng Panginoon ng kapalit base sa kayamanan at generosity ng may-ari. Di po ba? Yung mga nauna, wala silang karapatan na umangal kasi yun ang kanilang pinagkasunduan. Itong mga nahuli, wala din silang karapatang umangal sapagkat sila ay under the mercy of the owner. At ang basis nga ng mga natanggap nila ay dahil sa generosity, no? Dahil sa kayamanan ng may-ari na ito. Ngayong gabi mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, one thing is sure, kaunti man or marami tayong ginagawa for the Lord, we will be rewarded. Ngunit ito po ang paalala ng talatang ito, na baka yung mga ina-expect natin na maraming rewards, baka yun ang kakaunti ang matanggap, at yung mga ina-expect natin na kakaunti ang rewards, baka yun ang marami ang matanggap. Pero isang bagay ang dapat nating malaman dito, that all of us will be rewarded. Ano po? Lahat po tayo ay magkakaroon, again, kahit maliit man o malaki ang ating ginagawa para sa ating pong Panginoon. Ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 15, verse 7, "But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded." So ito po ay isang encouragement, no po, ng isang propeta na sa Azariah kay King Asa na wag siyang ma-discourage, magpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa sa kabila ng maraming mga kaguluhan na nagaganap sa kanyang kaharian. At ang sabi nga dito sa verse 7, "But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded." So ang paalala din po sa atin ngayon po nga gabing ito, sa ating pong mga ginagawa, lalo na yung mga bagay na para po sa Panginoon, huwag tayong ma-discourage, huwag tayong mag-give up, sapagkat tayo po ay gagantimpalaan. At yan po ang makikita natin na dahilan kung bakit binanggit ito ng Panginoon, so that the last will be first and the first will be last. There is a sure reward for each one of us. Ang sabi po sa Romans chapter 14, verse 12, "So then each of us will give an account of himself to God." So ito rin po ay paalala sa atin, na lahat po ng ginawa natin dito sa lupa ay isusulit po natin sa Panginoon, May panahon ng pagsusulit. At kung ano nga ang atin pong ginawa dito sa lupa, yun din nga ang magiging basihan ng gantimpala ng Panginoon na ipagkakaloob po sa atin. Kaya nga ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ito po ang encouragement ni Apostol Pablo sapagkat napakaganda ang naghihintay po sa atin kung tayo po ay magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Ang sabi po dito, "Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." So tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon, kahit na minsan parang feeling natin ay nag-iisa na lang tayo, or ang hirap, or hindi natin po kaya. Sapagkat ang encouragement po sa atin, darating ang panahon, tayo po ay magsusulit, we will give an account in everything that we have done here on earth. And then, ang sabi po dito sa ating huling talatang binasa, our labor will not be in vain, because there will be sure rewards. At yan po ang pinapaalala sa mga apostles, sa mga disciples, at maging sa atin ngayong gabi, na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, we will be rewarded. There is a sure reward. So ngayong gabi mga kapatid, ano ang inyo pong ginagawa for the Lord? Or may ginagawa ka ba para sa Panginoon? Magandang paalala po ito mga kapatid, kung wala pa po tayong nagagawa, it's about time, na mag-involve po tayo sa gawain ng Panginoon. Alam naman po natin, and I'm sure, ipapakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin kung ano ang ating role, ang ating pong magiging bahagi sa Kanya pong gawain. At ito nga po ang paalala ng talatang ito, there will be sure rewards. Kaya nawa ang bawat isa po sa atin sa muling pagbabalik ng Panginoon, nawa ang bawat isa ay meron pong rewards. Okay? So yun po ang una, sure rewards. Ang pangalawang nakahulugan po nitong statement na ito ng Panginoong Hesukristo
no? First to last and last to first. Hindi lamang sure rewards but surprise reversals, no? Hindi lamang sure rewards but pangalawa, surprise reversals, no po? Nakakagulat na kabaligtaran, no? Kung babalikan natin, first to last, last to first, no? Sa verse 16, so the last will be first and the first will be last. Yung mga nauuna daw ay mahuhuli at yung mga nahuhuli ay mauuna. Anong ibig sabihin po nito, no? Paano mo natin masasabi at paano natin malalaman na yung isang tao na naglilingkod sa Panginoon, yung isang tao na sumusunod sa Panginoon, pagdating ng panahon ay siya pala ay mahuhuli, no? 'Di ba? Ang thinking natin, pagka marami tayong ginagawa for the Lord, no? For sure, maraming gantimpala ang atin pong matatanggap. At maybe pagka may ranking, tayo ang number 1, no? Tayo ang nauuna. At kung halimbawa, kokonti lang ang atin pong ginagawa for the Lord, marahil ang iniisip din natin or ang iniisip din ng iba para sa atin, tayo ang huling-huli. Tayo ang pinakakakaunti na rewards. Pero, napakaganda po nitong statement na ito, ng kahulugan ng statement na ito ng Panginoon. No po? Sapagkat, masusurpresa po tayo na posible po na maging baligtad yung tingin natin sa tingin ng Panginoon sa atin pong ginagawa. Sa papaanong paraan? Sapagkat meron po na binigay ang Panginoon para yung atin pong ginagawa ay magkaroon ng spiritual bearing or magalak po ang Panginoon doon sa atin pong ginagawa at sigurado na ito'y gagantimpalaan. Sapagkat nais din pong ipaalala ng talatang ito na hindi porket tayo po ay maraming ginagawa sa Panginoon, no? Busy tayo, hectic ang schedules natin, ay tayo ay number 1 na at marami tayong rewards na matatanggap. Sinabi po dito kung ano ang dapat nasa puso ng isang tao sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3, madalas po natin itong binabasa, ano po? Pero ito po ay napakahalaga na atin pong matutunan, malaman, ano po, lalo na sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi diyan, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. So dito mga kapatid, ano, makikita natin na ang sabi ni Apostol Pablo, kahit na marami kang ginagawa for the Lord, no, ikaw ay nagbabahagi ng kanyang salita, ikaw ay nagtuturo ng mga bagay sa Panginoon, no, at kahit pa ialay mo, no, i-distribute mo lahat ng ari-arian mo, kahit ang iyong buhay, no, para sa gawain ng Panginoon, pero kung wala kang pag-ibig, no, kung hindi mo mahal ang Panginoon, kung hindi mo mahal itong ginagawa mong ito, ang ibig sabihin nun, mali ang iyong motivation, no? Ang ibig sabihin nun, ginagawa mo ito for self-gain. Kasi dapat sa atin pong paglilingkod, dapat ang maging motivation natin. Kaya natin ito ginagawa, no? Ay dahil mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang kanyang gawain. Ang sabi pa po sa Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. So makita po natin dito, ano, na hindi po kakalimutan ng Panginoon lahat ng ating pong ginawa for Him and the love that you have shown. Okay? So laging magkarugtong po ang ating pong paglilingkod at ang ating pagmamahal sa atin pong Panginoon. In fact, ang pag-ibig po, ito po ay greatest commandment ng Panginoon. Kung babasahin po natin sa Mark chapter 12 verses 30 to 31, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. No? So makita po natin dito, ano, kung gaano kahalaga ang pag-ibig, no po, lalo na ang pag-ibig natin sa Panginoon. No po, sabi diyan, love the Lord with all your heart, your soul,
your mind, and your strength. Ang ibig sabihin, love the Lord 100% of your life. Ano po? Yung buong buhay mo talaga, yung buong puso mo talaga ay ibigay mo sa Panginoon. Hindi 99, hindi 90, hindi 50%, no? Kundi buong buo ang ating pagmamahal sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, ngayong gabi, gaano po natin kamahal ang Diyos? Masasabi po ba natin na ang ating pagmamahal sa Panginoon ay 100% or kulang pa? Sa ating pong pinag-aaralan ngayon, no? Kung hindi natin mahal ang Panginoon, kahit na marami tayong ginagawa for Him, kahit na tayo ay busy, no? At iniisip natin na siguradong counted ito, no? Sapagkat lahat ng oras ko ay para sa Panginoon. Ito po ay mawawala ng kabuluhan kung ito ginagawa natin ng walang pag-ibig sa atin pong Panginoon. Bakit ba kailangan na mahal natin ang Panginoon? Because love gives us courage, gives us confidence, and love makes us compliant, ano po, sa lahat ng utos ng atin pong Panginoon. Because without love, no, tayo po ay madaling madi-discourage, madali tayong madistract, at tayo po ay magkikwit. Kaya ito po ang motivation na iniwan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na sa ating paglilingkod, dapat po ay mahal natin ang atin pong Panginoon. Ang sabi si John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So ang expression po ng ating pagmamahal sa atin pong Panginoon ay yung tayo po ay willing, ano? Tayo po ay nagagalak na sundin ang utos ng Panginoon. Pero kung may mga hesitations po tayo or may mga pinipili lang tayo na susundin sa utos ng Panginoon, that means hindi po natin siya totally mahal. Ano po? Sapagkat ito po ang indication na talagang mahal natin ang Panginoon. Lahat ng utos niya, no? We are willingly and cheerfully, joyfully will obey Him. Kaya ngayong gabing ito, nag-struggle ka ba sa pagsunod mo sa Panginoon? Marahil kulang pa ang iyong pag-ibig. Kaya nawayan na po ang ating ipanalangin sa ating pong Panginoon, that the Lord will increase our love for Him. Sapagkat kung hindi, mga kapatid, mangyayari po itong sinabi ng Panginoon dito po sa Matthew chapter 20 verse 16. So the last will be first. At marahil yung mga tao na kakunti lang kanilang ginagawa for the Lord, pero ginagawa nila ito because they love the Lord. Yun po ang maraming mga gantimpalas. Dahil yun po ang gusto ng Panginoon. At bakit nga love? Sapagkat all of us has the capacity to love. Hindi ginawang requirement ng Panginoon ng kanyang reward ay yung maraming nagawa, no? Or pinakamatalino, no? Pinakamalaking church, no? Pinakamaraming kaluluwa ng sharean. Hindi yun ang kanyang requirement, kundi sino yung naglingkod ng may pagmamahal. Sino yung naglingkod na talagang umasa sa awa at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nawa mapalalahanan tayo ngayong gabi that there will be surprise reversals, no? Pagka mali ang ating pong motivation, pagka hindi pag-ibig ang dahilan sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya panalangin natin ngayong gabi that the Lord will correct, will check our motivation in serving Him. Kailangan po mga kapatid, ginagawa natin ang mga bagay na ito dahil mahal natin ang Panginoon. So yun po ang pangalawa na kahulugan nito pong first to last and last to first. Una, there will be sure rewards. Secondly, there will be surprise reversals. And thirdly, there should be serious reflection. There should be serious reflection. Dapat mag-isip po tayo ng seryoso. Balikan po natin yung ating ginagawa para sa Panginoon. Ginawa ba natin yon with or without love? Kasi mga kapatid, ganito, pagka ginawa mo yung isang bagay, kahit na yan ay yun nga, napakarami for the Lord, but without love, ang ibig sabihin po nun, ginagawa po natin yan to impress others. Ginagawa po natin yan para maging accepted tayo sa marami, para makita ng mga tao na masipag tayo, at para maging maganda sa ating pong paramdam, na wow, ang dami kong ginagawa for the Lord.
ang isa pong indication din po mga kapatid na mahal natin ang Panginoon ay we spend time with Him. Ito po ang laging paalala niya sa bawat isa. Nung tinawag niya si Peter, James, and John, ang sabi niya, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Ano yung una niyang command? You follow me. You stay with me. You spend time with me. And then, you will do this work. Okay? So, magandang reminder rin sa atin mga kapatid. Are we spending time with the Lord? At yan po ang reklamo niya sa Church of Ephesus. Di po ba? Kung babalikan natin ang Revelation chapter 2, verses 2 to 4. Ang sabi po dito, "I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary." So dito, itong mga Ephesian believers, itong Ephesian church, talagang kung titingnan mo yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang effort, yung kanilang mga sacrifices, masasabi natin na pagdating sa rewarding, itong mga ito ang number 1 na marami ang mga rewards. Di po ba? Sapagkat ang dami nilang ginagawa for the Lord eh. Pero pagdating sa verse 4, ang sabi niyan, "Yet I hold this against you. You have forsaken your first love." Okay? Iniwanan na ninyo, kinalimutan na ninyo yung unang yung pag-ibig. Ano ba yung unang pag-ibig na yun? Yun yung pag-ibig natin sa Panginoon. At yun pala ay posible. At yun po ay posible na marami kang ginagawa, para sa Panginoon, pero wala kang oras para sa Panginoon. Sabi pa nga sa Ingles, you can be busy for the kingdom, but you don't have time with the King. Okay? So, ngayong gabi, maganda magkaroon po tayo ng serious reflection. Balikan po natin ang ating paglilingkod. Sa atin po bang paglilingkod sa Panginoon, tayo po ba ay naglalaan muna ng oras para basahin ang kanyang salita? Alamin kung ano ang kanyang sinasabi at iniuutos sa atin. Yun bang na-enjoy ba natin yung ating quiet times, yung ating devotion? Yun bang hindi kumpleto ang araw natin hanggat hindi natin nalalaman ang instruction ng Panginoon sa atin, hanggat hindi natin siya nakakausap at hindi natatapos ang ating araw, hanggat hindi tayo nakakapagpasalamat, nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ito po ang paalaala at ito rin po ang kahulugan ng talatang ito na sinabi ng Panginoong Hesukristo dito po sa Matthew chapter 20 verse 16. "The last will be first, and the first will be last." Mga kapatid, ang mga mananampalataya lamang na naglilingkod ng may pag-ibig sa atin pong Panginoon, yun po ang mauuna. Kahit na nahuhuli tayo dito sa lupa, sa human and world standards, pero kung ginagawa natin yung mga bagay na yun because we love the Lord, pagdating po sa kalangitan, sa atin pong pagkikita ng Panginoon, tayo pong nauuna na mabibigyan ng gantimpala. At yung mga ina-expect natin na number 1, or kung ikaw ina-expect mo na number 1 ka pag nagkita-kita tayo ng Panginoon, we need to have a serious reflection. Ito bang ginagawa ko ay dahil sa mahal ko ang Panginoon? Mga kapatid, ngayong gabi, nais ko pong ipaalala na hindi masama na isipin or maging goal na tayo yung mauna. Pero ang dapat nating maalaala ay ano po ang dahilan, ano po ang ating motivation. At kung sa gabing ito, feeling natin tayo ay huli, may improve po natin ang ating paglilingkod kung i-improve natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya ang paalala po ng ating pong mensahe, we need to love the Lord more. Dahil ito lamang po ang magiging basihan ng Panginoon ng Kanyang gantimpala sa bawat isa sa atin. Nawa ang salita ng Panginoon ngayong gabi ay nagpaalala sa atin kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang dapat nating isaisip, ano ang dapat nating gawin sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat kung tama ang ating pong motivation, kung alam natin ang dapat nating gawin, ang sabi niya, the last will be first and the first will be last. Kung feeling natin
tayo po ay nahuhuli, pero mahal natin ang Panginoon. Sa atin pong pagkikita, tayo po ay mauuna dahil naglingkod tayo sa Kanya ng may pagmamahal. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, let's keep on loving the Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa paalala mo sa amin. Salamat sa statement na ito ng Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami na ayusin ang aming motivation at yung aming paraan ng paglilingkod. Itama mo po ang puso at ang isipan po namin. I know, Lord, na marami po sa amin ang nasa sidetrack at mali ang motivation, ang motibo sa paglilingkod. Itama po ito, Panginoon. Palaguin mo po, palalimin mo pa at patingkadin mo pa ang aming pagmamahal sa inyo, sapagkat dun lamang magkakaroon ng kahulugan ang aming pong paglilingkod sa inyo. Panginoon, salamat sa inyong paalaala. Tulungan mo kami na ito'y may angkop sa amin pong buhay. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.